According to my source, merong OFW na nasa quarantine nagpakamatay. What's up ka-boss, and welcome back again to my YouTube channel. It's Jenny in the house, and for today's video, pag-uusapan natin yung mga OFW na nakauwi na at hanggang ngayon nasa quarantine pa rin. So ano yung latest update nila doon? If you wanna know, just stay tuned to my channel. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye, you to your love again. Missing you, I'm missing you. Come to. Sa hindi pa nakakaalam, meron akong TikTok account. Baka gusto niya akong i-follow dyan, kasama yung mga tropa ko dito sa Taiwan na mga baliw din. At syempre sa aking Facebook account, mga kabusing, baka gusto niyo akong maging kaibigan, gusto niyo akong magkwentuhan tayo, feel free to message me. I'm just a text away. Wag lang kayo manghiram ng pera dahil hindi tayo talo pagdating sa bagay na yan. Ganun. Kumusta kayo mga kabusing? May gabi isa yung tanan dyan kung saan man kayong sulok sa mundo na naroroon ngayon. Kumusta yung COVID virus dyan sa inyong mga lugar dito sa Taiwan? 0 cases na yung virus dito kasi ang dali lang naman gamutin ng virus dito mga kabusing dahil hindi matitigas yung mga ulo ng mga Taiwanese. Natatakot sila sa COVID virus ngayon. Hindi kagaya dyan sa atin na hindi mo malaman-laman kung magpapakamatay ba o kung anong gagawin. Kasi kapag sinabing stay at home, lalabas. Kapag sinabing labas kayong lahat, mag-stay at home. So nalilibog na yung, nalilito na yung Pangulo natin. Hindi na niya alam kung anong gagawin niya sa mga tao sa Pinas. So good luck na lang sa taga Pinas. Kayo nang bahala sa mga sarili ninyo. Huwag na lang kayong maawa sa gobyerno. Maawa na lang kayo sa mga sarili ninyo. Dahil alam na natin sa Pinas na pahirapan yung pagsugpo ng COVID virus ngayon. Ganun. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga OFW na nakauwi na at hanggang ngayon na nasa quarantine pa rin sila. Sa hindi pa pala nakakapanood ng vlog ko na OFW na umuwi at sa hotel na quarantine, ilalagay ko sa description box yung link. Paki-check na lang mga kabusing, baka gusto nyong mapanood. Tungkol yun sa kung anong dapat gawin, kung anong dadalhin pag nauwi sa Pinas. Dahil alam naman natin lahat na dadaan sa quarantine, lahat ng uuwi sa Pinas. So feel free to check. Nandun lahat yung details mga kabusing. At nagpapasalamat ako sa lahat ng nanood ng video na yun na umabot ng 1,800 views mga kabusing. Thank you so much! First time kong umabot ng 1,800 views. So salamat sa inyong lahat mga kabos. So ang latest update nila ngayon, first, hanggang May 15 yung quarantine days nila. Extended mga kabusing dahil hindi sila pwedeng i-release ng gobyerno na palala yung virus ngayon sa Pinas. So hanggang May 15 sila. So ano pa tayo ngayon? April 30 na. At ang lockdown, isasali ko na lang yung Cebu dahil meron namang babiyahe pa Visayas. Ang lockdown sa Cebu is hanggang May 30 mga kabusing. So ang quarantine days hanggang May 15. Tapos yung lockdown sa Cebu is hanggang May 30. Second na update. Binigyan na sila ng personal kit. Ayan mga kabos. Meron silang tissue, toothbrush, sabon. Binigyan na sila ng ganyan. Dati kasi nung unang salta nila sa quarantine, hindi pa sila binigyan. Sarili nila yung nagpo-provide. Pero ngayon, binibigyan sila libre. Wala yang bayad. At ang third na latest update is ito mga kabusing ha. Para lang ito sa taga Davao. Hindi ito sa lahat ng OFW na nasa quarantine. So yung taga Davao, kung taga Davao ka, bibigyan ka ni Mayor Sara Duterte ng 15,000 pakonsuelo sa mga OFW na stranded na hindi na nakabalik. So kung taga Davao ka, pero kung hindi ka taga Davao, kung saan ka man sa Pinas sa atin, hindi ka mabibigyan kasi ang bibigyan ni Mayor Sara Duterte is yung taga Davao lang.
At magtatanong kayo kung bakit taga Davao lang. Kasi po mga kabusing, si Mayor Sara Duterte is mayor siya ng Davao. So yung taga Davao lang yung bibigyan niya kasi yan yung programa na ginagawa niya para sa mga OFW. So sa inyo, kung ano yung programa ng mayor sa inyo, hindi ko alam. Baka bibigyan kayo ng isang sakong kamote o isang sakong saba ng saging. So kung ano yung programa ng mayor nyo, basta sa Davao, yun yung programa ni Mayor Duterte. So uulitin ko, hindi lahat ng OFW ang mabibigyan ng 15K, yung taga Davao lang. At ang fourth na latest update nila doon is yung mga babae na nasa quarantine na nagdadalang tao doon na nanganak kung saan sila kinarantin mga kabusing. Diba? Ang saya-saya, ang cute siguro tignan nun. So doon na sila naabutan ng delivery nila. Meron akong narinig noon na sabi-sabi, iwan ko kung totoo ba, na kapag kung saan ka daw nadatnan ng panganganak, yung lugar daw na napaanakan mo, yung lugar daw na naanakan mo, iswerte daw yun. So kung saan man kayo naabutan ng panganak ngayon, yung mga FW natin na nagdadalang tao at dyan na nanganak sa quarantine, good luck at sana maayos yung panganganak nyo dyan kung sino mang nanganak dyan na nasa quarantine. At ang panglimang latest update, ito hindi pa ito confirm mga kabusing, tinitignan pa ng gobyerno natin kung kaya ba nila. Tinitignan pa nila kung anong magamit nila na pwede nilang gamitin. Pagkatapos ng quarantine, ihahatid kayo ng libre saan mang solo kayo sa Pinas na naroroon. Via land trip yung gagamitin mga kabos, pero hindi pa confirm sa ngayon. Tinitignan pa ng government natin. Hindi pa sure yan kasi ang gobyerno natin ngayon hindi lang naman sa OFW nakafocus. Nakafocus sila sa buong Pilipinas. At ang pang-anim na update nila doon, ito mga kabos, kagimbal-gimbal na balita, meron daw OFW na nasa quarantine na nagpakamatay. According to my source, hindi lang niya masabi-sabi yung full details kasi ganito kasi yan. Ang daming OFW na nasa quarantine, hindi lang isang hotel yung inistayhan nila. Madaming hotel, pero walking distance lang. Yung nagpakamatay is nasa kabilang building. Ang sanhi daw ng pagkamatay niya is depressed daw. Nag-suicide siya dahil sa depression. Ngayon kasi mga kabos, meron tayong malaking problema na hinaharap. Sabay-sabay natin tong harapin. Let's heal as one. Huwag tayong susuko. Ngayon mga kabos, hindi panahon sa pagsuko ngayon. Panahon ngayon to fight. Panahon ngayon to face the reality, dahil kahit anong gawin natin, darating at darating itong mga bagay na ito. Tayo kasi mga OFW, kinakain tayo ng pride natin kasi kesyo OFW tayo. Kinakain tayo ng pride natin na kapag uuwi tayo, wala tayong ipon, nadidepress tayo dahil uuwi tayo na walang kapera-pera, uuwi tayo na ang daming utang natin, kaya tayo nadidepress. At yung iba din, nagloko yung partner nila, hindi nila nakayanan. Ngayon kasi mga kabusing, there's no room for giving up. Kung nadidepress kayo dyan, convert your mind sa ibang bagay. Huwag kayong mag-focus sa isang bagay lang, magsaya kayo at higit sa lahat magdasal kayo dahil siya lang yung nakakaalam sa lahat-lahat. Kapag tatawag tayo sa kanya, siguro naman sasagutin niya tayo. So magdasal lang tayo, let's fight our depression. Alam kong mahirap pero kailangan nating gawin dahil merong nag-aantay sa atin mga kabusing, merong nagmamahal sa atin. Importante ka sa mata ng iyong pamilya. Kung hindi ka importante sa mata ng iyong pamilya, sa anak mo, kung meron kang anak, kung hindi ka importante sa kanila, may mga kaibigan ka, mahal kanila, importante kanila. Pero kung hindi ka importante, you are precious in the eyes of God, mga kabusing. Yan yung tandaan ninyo. Kaya wag kayong magpapakamatay. Life is beautiful.
magdasal lang tayo at manalig. Yun lang yun. As a person, without God, we are nothing, mga kabusing. Kaya nga, ang daming nagpapakamatay kasi less faith sila hindi tough yung faith nila. So, i-strong pa natin yung faith natin. Palakasin natin yung loob natin. Walang makakatulong sa iyo. Hindi makakatulong sa iyo yung family mo. Ikaw mismo sa sarili mo. So, magdasal ka. Yung Panginoon yung makakatulong sa iyo, mga kabusing. So, let's pray bago tayo matulog, bago tayo gumising, bago tayo pumasok sa trabaho, o kung saan man tayo papasok. Huwag tayo makalimot na tumawag sa Kanya para kung ano man yung nararamdaman natin, maaagapan natin. So, dito ko na end up itong video ko. Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel, mga kabusing. Libre lang mag-subscribe, walang mawawala sa inyo. And please hit the bell button for more videos. Stay safe, live simply, and be satisfied. Magkita-kita ta sa sunod na higayon. God bless us all. Bye!